Siyawan ng mga employees na nagulat sa sinabi ni Logan. At si Kara naman, inis na sa pinagagawa ni Logan mula kanina pa. Hindi pa nga nahupa ang inis niya na isama nito sa stage ang kambal. Tapos ngayon, heto na naman ang iinis. Akalain mo yun talagang sinabi ni Logan na siya ang lucky girl, kahit hindi naman. Natigil ang pag-iisip ni Kara na nagsalita si Celine. Follow-up question ko sana sir, kung pwede po. Lakas na loob na tanong nito na akala mo tropa niya lang ang CEO ng LSGC. Sige, masimpleng sagot nito. Bakit po si Kara sir at hindi na lang ako? Tanong nito, sabay pa cute kay Logan. Halata naman na may gusto ito si Logan noon pa. Alam lahat ng buong department ang paghaga nito sa CEO. Sapagkat masyado siyang vocal sa feelings niya. Do I need to answer this? Well, because Kara is a perfect one. Mabilis sa sagot ni Logan. Sana all the perfect one, sir. Biro ni Celine. Bakit bigla akong nainis sa sagot niya? Nasabi ni Kara sa sarili. Napatingin sa kinuupuan niya si Wina. Nakita yata nito ang inis at gigil ng mga mukha niya. Kaya to the rescue ang kaibigan at bigla naman itong nagsalita na, "Spin muna po." Utos nito, bakit ganun parang makapagsalita sila, hindi nila boss si Logan? Okay, kagad na sagot ni Logan habang inikot ni Logan ang bote. Nainis pa rin si Kara dahil panigurado siya after this game. Magiging tampulan siya ng tukso dahil nga malayong lipad ng isip at wala siya sa sarili ng sandaling iyon. Hindi ni Kara alam na sa kanya pala tumapat ang bote. Kaya naman kanina pa rin pala nagtatanong si Sir Logan sa kanya. Kara, truth or consequence? Tanong ni Logan. Kung hindi pa siya siniko ni Celine, wala siyang kaalam-alam sa nangyari. Bago sagutin ang tanong nito, huminga na muna si Kara ng malalim. Truth, sagot niya. May pag-asa ba ako sa puso mo, Kara? Biglang tanong ni Logan. Lalo na naghiyawan ang mga kasama sa games. Pati si Wina ay walang tigil sa pagsiko sa kanya. Ang sarap nitong bigwasan. Akala ba nito hindi masakit yun? Kung wala lang sila Logan dito, baka kanina niya pa sila pinagbibigwasan. Kairita? I don't know, sir. Sagot ni Kara. Ewan niya ba kung namalikmata siya nang bigla itong nalungkot o sadyang ambisyosa lang naman talaga siya. Pagtingin niya kasi sa binata ulit, tumatawa na ito. Okay, biglang sambit nito. OMG, wag na pakipot girl, sigaw ni Wina na halatang boto dito. Puro sigaw na lang nito ang naririnig. Kaya naman nainis na rin ang iba pa at nag-aya ng mag-inom. Tama na yan, mag-inuman na lang tayo. Sinong game? Tanong ni Celine. Sus, padali mo Celine, may bala ka lang kay Sir Logan. Sigaw naman ni Nathan. Shut up Nathan, kung ayaw mong hindi kita sagutin, pangaasar nito. Pass, kami ni Kara at may mahalaga kaming pag-uusapan. Mariing wika ni Logan sabay tingin sa dalaga. Nang marinig ni Kara yon, nagsalubong agad ang kanyang kilay. At bakit? Sino ka ba para pigilan ako? Nakapamewang niyang tanong. Sino ako? Gusto mo bang sabihin ko para malaman na nilang lahat? Banta ni Logan kaya biglang natahimik si Kara. Alam niyang tototohanin ng boss ang gusto nito. Fine, pakibilisan at marami pa akong gagawin. Nakita mo naman naghihintay na sila sa akin, kaya simulan mo nang sasabihin mo. Pagtataray ni Kara dito. Anong plano mo sa kambal? Diretsahan tanong ni Logan na wala ng paligoy-ligoy pa. Ako? Simple lang naman, maging masaya sila kahit hindi na lang ako, ha? Matanong nga kita, lahat ba ng gusto nila o magpapasaya sa kanila ay gagawin mo? Kahit kapalit pa niyan ay ang kalayaan mo. Aniya, uulitin ko pa ba? Kung saan sila sasaya, doon naman ako. Kung iniisip mong maghahanap sila ng kalinga ko, hindi mangyayari yon. Sapagkat gagawin ko lahat para sa kanila. Madamdaming wika ni Kara at hindi niya namalayan ng rumaragas ang luha sa mga mata niya. Shh! Stop crying at baka sabihin pa nila na ako nagpapaiyak sa'yo. Sorry, na-carried away lang. Ganun ba? Oo, kaya walang meaning yun. Sana all, wika ni Wina na nangungulit na. Alis na po ako, sir. No, Kara, waling salita nito bago tumalikod. Naiwan naman sila at pawang nagtatanong sa bawat isang mga to. Na-bad trip ba si Sir Logan sa akin? Nag-aalalang tanong ni Celine. Hindi naman halata naman na game siya.
Baka talagang pinagbawalan lang ang si Kiera na crush niya. Singit nito. Tara na nga, inom na ako. Aya ni Wina. Teka nga Kiera, magsabi ka nga ng totoong babae ka? May namamagitan ba sa inyong dalawa ni Sir Logan? Bakit kanya sinolo kanina? Anong tinanong niya? Anong ginawa niyo? Sunod-sunod na tanong ni Wina. Hindi ni Kiera alam kung sasagutin niya ba ito. Hanggang sa napilitan na siyang magsalita at iba na ang tingin nila sa kanya. Ayaw naman ni Kiera na ganyan sila na parang may mali siyang nagawa. Stress na nga siya sa Sir Logan na yon sa mga pinagagawa nito. Nakakainis, magtigil nga kayo, walang kami okay? Hindi ko alam kung trip ako ni Sir, pero ako na nagsasabi na wala talaga. Kung ayaw niyo kung paniwalaan, bahala kayo. Wika ni Kiera sabay walkout na din. At nakakainis sila. Hindi niya naman balak sundan si Logan pero sa paglalakad ni Kiera, may isang taong nagbabalik at ngayon lang niya naabutan niyang kausap si Logan. Medyo malalim yata ang kanilang pinag-uusapan at nakakahiyang makinig. Sinadya ni Kiera na dumaan sa harapan nito at baka sakaling tawagin siya nito. Ngunit deadma lang ang isang to. Pinakatitigan kong kausap, isa tong sopistikadang babae na papasang modelo sa itas nito at sa ganda ng hubog ng katawan. Sino kaya siya? Usal ni Kiera. Mas nadurog siya nang makita ng dalawang mata niya na hinalikan si Logan ng babaeng kausap. Aalis na sana siya ngunit parang bakit hindi niya maihakbang ang mga paa. Naramdaman na lang ni Kiera na lumuluha na siya. Luha na tanging nararamdaman niya lang kapag nasasaktan siya. Hanggang sa nagawa niya ng tumakbo papalayo sa lugar na yun. Samantalang nasa kwarto na si Logan nang maalalang mga tanungan ng game kanina. Ano naman kung may boyfriend siya at ano naman kung sila ng best friend ko. Happy for them, usal ni Logan. Pero kabaliktaran yata ng puso niya. Bakit parang pakiramdam niya tinarakan siya ng palaso sa dibdib? Gustuin niya man na magstay pa kanina pero hindi niya na matagalang makasama si Kiera at baka kung ano pang magawa niya. At dala ng inis hindi na siya nakapag-isip pa ng tama. Dahil sa sama ng kanyang loob, bumalik si Kiera sa mga katrabaho. Kiera, shot na! Bulong ni Wina, napansin yata nito na hindi niya malang nababawasan ng bote ng beer na hawak. Wala kasi siya sa mood uminom ngayon, lumilipad ang kanyang isip kanina pa. Sige, sagot ni Kiera, sabay inom. Kiera, may problema ka ba? Pabulong na tanong nito. Ha? Wala naman, may iniisip lang ako, sagot niya. Sure ka? Kanina pa kasi walang kibo dyan. Okay ka naman kanina. Okay ako, ano ka ba? At pilit ng umiti para lang hindi to mag-worry sa kanya. Sige, ikaw ang bahala. Alam mo namang nandito lang ako para sa'yo, wika nito. Salamat Wina. Wika ni Kiera. Wait lang guys, comfort room lang ako, pagpapaalam ni Kiera. Pero imbis na sa comfort room ang punta, dinala si Kiera ng mga paa sa resort. Sakto namang nakita niyang pumasok si Sir Brent sa loob kaya palihim nitong sinundan. Kahit hindi niya makita ang kausap nito base sa boses ang kausap nito ay si Logan. Hindi naman siya dakilang chismosa pero hindi ni Kiera maiwasang hindi makinig sa usapan nila. Kahit kailan talaga ang sungit nito, patalikod na sana siya nang marinig ang pangalan ni Wina kaya lumapit pa siya ng konti para marinig ang usapan nila. O anong masamang hangin na pumasok sa isip mo't napadaan ka? Inis na tanong ni Logan. Ha? Nakadrugs ka ba Logan? Napadaan lang ako kasi aalis ako. Iiwan ko muna sa'yo si Wina, wika nito. At bakit mo naman sa akin iiwan ang girlfriend mo? Bakit hindi mo isama? Inis na sagot ng binata. Hindi siya pwede sa LA, you know my mom right? Marina, wika nito. So, problema ko ba yon? At isa pa hindi nga kami magkasundo niyan. Kaya ayoko, protesta ni Logan sabay lagok ng alak sunod-sunod. Gagawin pa akong babysitter, baliw talaga. Sige na Logan, try to be a nice naman sa kanya. Mabait naman si Wina, malambing pa. Wika niya. Ayoko nga, ayoko. Isama mo na lang kasi siya, ipasyal mo. Hindi nga pwede. Sige na, this is my last favor to you. Aayusin ko lang ang problema ko kay Shane. Babalik ako kagad. Sagot nito, ayan tayo, sabi na eh. Kaya bigla nang balik mo dito, tinakasan mo na naman si tita. Wika ni Logan. Oo, pinipilit niya kasi akong pakasalan ng anak ng amiga niya. Ayoko naman sa kanya. Si Wina ang gusto ko, kaso sa edad niya malabong magustuhan niya si mommy. Wika nito, kilala ko si Aunt Joyce. Hindi talaga to papayag kung malaman niya na teenager ang asawahin ng pinsan. Okay, ilang taon ka ba doon? Tanong ko. Baka kasi 5 taon. Ayoko maging babysitter ng 5 taon. 2 years lang. Habang inasikaso ko ang mga documents niya, tinihintay na mag-20s na siya.
kahit papaano papayag na si mom. Sagot niya, 2 years talagang nababaliw ka na talaga. Ano? Bahala ka sa buhay mo. Mamaya mag-boyfriend pa yan, kasalanan ko pa. Wika ni Logan. Kaya nga pababantayan ko sa'yo pinsan. Wika nito. Kanina babysitter, ngayon naman gusto niya ako maging bodyguard ng batang yon. Ayoko nga, final na. Sagot ni Logan sabay inom ng alak ulit. Inabutan niya ito ng can and beer. Kinuha naman at ininom. Nagkwentuhan na lang sila habang nagiinom. Pero natigil sila sa pag-uusap nang makarinig sila ng boses. Sino yon? Gulat nilang pareho. Nang tingnan naman nila sa paligid, wala namang tao kaya baka guni-guni lang din nila. Pagbalik naman ni Logan sa loob para kumuha ng maiinom at balikan ang pinsan. Nang biglang dumating ang best friend niya. Hey Rickson, bakit hindi ka nagpasabi na babalik ka na? Surprise lang bro, kanina ka pa ba? No, actually kararating ko lang, kasama ko si Madison. May kausap lang kanina sa labas. I see. Bakit, anong mukha yan? Tanong niya. Wala lang bro, kaka-bad trip kasi yung pinsan ko, wika ni Logan. Totoo naman na inis siya kay Brent kanina pa. Parang tanga kasi ang mga pinagsasabi. I see, house Kiera pala, is she good? Nakilala na ba niyang daddy ng twins? At kung hindi pa sana ako na lang ang piliin niya kasi sa totoo lang bro, I still love her. I love Kiera kahit na lumayo ako, siya pa rin talaga. Ang hirap malayo sa taong sinisigaw ng puso. Ayoko nang sayangin ang panahon bro. Wika ni Rickson, nanatili lang si Logan na tahimik at halos mabilaukan sa nginunguyang sisig. Sa kanya narinig kaya napalagok kagad siya ng beer can na hawak niya. Ulitin mo nga yung sinabi mo, alin ba doon? Yung maging daddy ng twins ni Kiera o yung tutulungan mo ko na ligawan siya ulit? Sige na bro, gusto ko na talaga siya at wala na ako makikitang babaeng kagaya niya. Although may twins pero hindi ka bawasan ng pagmamahal ko sa kanyang 2 bata. Mahal kong kambal niya, aniya. No! Napalakas na sigaw si Logan na kinagulat ni Rickson. Hey, bakit may problema ka ba? Nothing, naisip ko lang yung sinabi mo. Mali kasing akuin mo anak ng iba't isa pa, hindi ko alam kung papayag si Kiera sa gusto mo. Wika ni Logan na halatang binabakuran ng kanya. Kahit best friend niya pa si Rickson, hindi niya papayag na mapunta si Kiera sa lalaki lalo na mga anak niya. Logan, kanina ka pa yata tahimik, may problema ka ba? Mula pagdating ko ganyan ka na. Tanong na bungad ni Rickson sa kanya. Wala, nagulat lang ako sa mga pinagsasabi mo. Maiba tayo, gaano ka kaseryoso kay Kiera? Tanong ni Logan na parang may hidden agenda, totoo naman yon. Sabi nga nila, makipag-close pa sa karibal mo para may malaman ka. Sobrang seryoso ko kay Kiera bro, mula na makilala ko siya, hindi na siya nawaglit sa isipan ko. Hindi nawaglit? Ano ka mo? Hindi kaya nakukonsensya ka lang sa ginawa mo sa kanya? Tanong ni Logan na may halong pang-uuyam na din. Hindi kita maintindihan bro. Lasing ka na ba? Naguguluhan tanong ni Rickson sa kanyang best friend. Kung siya lang ang tatanungin, gusto niya nang sapakin at murahin to. Dahil kung hindi niya binili si Kiera, wala sila sa sitwasyon na ganito. Mukhang magkakaribal pa sila at alam ni Rickson na hindi rin si Logan basta-bastang tao sa lipunan. Kaya niya ipaglaban kung ano meron sa kanya. Hindi ako lasing bro, ang akin lang, huwag mo angkinin ang hindi mo pagmamayari. Wika ni Logan kasabay ng pagkuyom ng kanyang kamao. Kanina pa kasi siya nagpipigil. Nagpanting biglang tenga ni Logan na marinig ang tungkol sa kanyang mga anak. Kailangan niya ng pakasalan si Kiera sa ayaw at sa gusto nito. Magiging selfish na muna siya sa ngayon. Hindi ko naman inaangkin bro, ang sakin kung magkakatuluyan kami. Hindi malabo, singit ni Logan. Ayaw niya patapusin sa pagsasalita ang kanyang best friend. Para tuloy siyang bata sa kanyang ikinikilos at maging si Rickson ay nahiwagaan na rin dito. Anong hindi malabo? Lasing ka na talaga bro. Tara na't matulog na tayo, yakag ni Rickson. Ewan ba ni Logan kung bakit biglang uminit ang ulo niya at nasigawan niya to. Ako na, kaya kong sarili ko, hindi ako baldado. Wika niya sa malakas na boses kaya napabitaw si Rickson. Nawiwirduhan naman ito sa kinikilos ng kanyang kaibigan sa ngayon. Hinayaan na lamang niya at baka nga lasing na ito. Naglalakad ito patungong elevator at sinundan na lamang ng tingin ni Rickson ng papalayong kaibigan. Hindi niya rin maisip kung may nasabi ba siyang masama na hindi nito nagustuhan kaya ganun na lang ang naging reaksyon nito. Ayaw niyang isipin na tungkol kay Kiera ang kinakagalit ni Logan pero bakit naman? Wala naman siguro siyang gusto sa babae. Alam niyang inis si Logan kay Kiera kasi para sa kanya unprofessional tong tao. Lalo na't natatandaan niya na bad shot kaagad dito sa kanya sa una pa lang nilang napagkikita. Kaya paano magkakagusto si Logan sa babae? Kaya winaksin na lamang ni Rickson ng mga agam-agam sa kanyang isipan at naglakad pa rin palabas ng mansyon.
Paglabas niya, naabutan niya si Madison na may kinakausap na staff. Nilapitan niya ito at kinilabit. Madison, let's go home now. Motoridad na boses na utos na Rickson sa kanyang nakababatang kapatid. O ay kuya, hindi ko pa nakakausap si Logan. I need to talk to him right now. Reklamo nito na parang batang nagpapadyak pa ng paa sa lupa. It's not a good idea to talk to him. He is not in a good mood right now. So let's go now. Ulit niyang aya dito ngunit nagmatigas ang kapatid at naglakad papalayo sa kanya. Napasabunot na lamang siya sa kanyang buhok sa ginawa nito kaya bago pa magkasagutan ng dalawa, sinundan niya ang kapatid pabalik ng mansyon. Tama nga ang sapantahan ni Rickson sa naabutang eksena. Samantalang bad trip si Logan sa nari kanina mula sa kaibigan. Hanggang sa may kumatok sa pintuan at wala man lang ang mga katulong niya na nagbubukas kaya napilitan siyang lumabas ng comfort room. Sa pag-aakala si Rickson ang nasa loob kaya uminit ang ulo niya at nasigawan niya to. Ano ba Rickson? Logan, babe, I miss you. Ano ginagawa mo dito sa pamamahay ko? Leave, you're not welcome here anymore. Malamig na wika ni Logan, wala nang kislap sa mga mata niya noon nang mahal pa niya ang dating kasintahan. Isang nanlalamig pa sa yelong pakikitungo ni Logan sa babae ngayon. Babe, huwag mo naman akong pagtabuyan please. Don't call me babe. Malakas na sigaw ni Logan na nag-echo sa loob ng kabuuan ng mansyon. Logan, may kailangan kang malaman. Nagbalik ako para sa ating dalawa. Bakit ka pa nagbalik? Ganyan ka baka manhid para bumalik pa ha, Madison? Baka nakakalimutan mong sinaktan mo ko. Kayo ni Peter. Sorry. Paulit-ulit na sambit ni Madison habang niyayakap si Logan. Mabilis na binaklas ni Logan ang pagkakayakap ng ex-girlfriend palayo sa kanya. Sorry lang Madison, ilang sasabihin mo pagkatapos ng panluloko mo sa akin noon? Sorry lang talaga? Ano, pinagsawaan ka na ba ng pinsan ko at nagbabalik ka sa akin? Isang nakakabinging malakas na sampalang tumama sa pisngi ni Logan. Napahawak siya sa pisngi niyang sinampal nito at napatitig ng masama kasabay ng paghihilan niya ng braso nito habang kinakaladkad palabas ng mansyon. Lumayas ka dito, ang kapal ng mukha mo pumunta sa pamamahay ko at saktan ako. Habang napipigilan ko pang sarili ko, banta ni Logan. Kasabay ng panilisik ng mga mata. Logan, parang awa mo na, pakinggan mo muna ako. Hiyaw niya pero hindi niya ito pinakinggan. Tinalikuran niya ito't pumasok sa loob sabay pabalyang ibinagsak ang pintuan. Kagad dinaluhan ni Rickson ang kapatid. Tara da, pabayaan mo na siya. Sabi ko sa'yo, huwag mo na muna siyang kausapin kasi wala siya sa mood. Ang kulit mo naman kasi, hindi ka na naman nakikinig sa akin. Saway niya sa kapatid. Kuya, kailangan niyang malaman, kaya please help me. Wika nito sabay hagulhol. Ano ba kailangan niyang malaman? Magsabi ka nga Madison. Ano bang nangyari sa gabing nahuli ka ni Logan sa kama kasama ang pinsan niya? I-rape kuya. Wala ako nagawa sa una. Tinakot niya ako kaya naging sunod-sunuran ako sa mga gusto niya. Patawarin mo ako kuya. Kung ngayon ko lang nasabi, tinakot niya akong papatayin si Logan kapag hindi ko nagawang lahat ng gusto niya. I'm the victim of year kuya. Umiyak na salaysay nito sa kanyang kuya. Nakuyom naman ni Rickson ang kamao nang marinig ang lahat ng sinabi ng kapatid. Hindi niya akalain na binaboy ang kanyang kapatid ng lalaki na yon. Makikita niya, magbabayad siya sa pangbababoy niya sayo. Pangako ni Rickson. Rito habang pinapatahan sa pag-iyak ang kapatid. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.